Happy Sunday po, Admin Rich po ito at dito po ako ngayon nagla-live sa Rich Admin TV. No? Sabi ko nga po, siguro dito muna ako magla-live para mai-promote ko itong page na to kasi napakatagal ko na po na nakakaligtaan na gumawa ng live or mag-post dito sa page na to. Kailangan ko na itong asikasuhin para kapag nawala yung aking page na Admin Rich ay meron akong pang reserba kasi alam niyo naman na 'di ba, ang daming mga report sa aking page. So dapat magkaroon talaga ako ng isang page na pwede kong magamit kapag nawala yung aking Admin Rich. So mga kaibigan, ito ang topic natin ngayon. Friendly reminder lang sa Liberal Party. No? So lately mga kaibigan, itong si Senator Trillanes, no, Sonny Trillanes, nag-propose siya, meron siyang proposal. Kanya daw itong nilalakad, no, ongoing. Parang nakikipag-negotiate siya tungkol dito. Yung pinopropose niya mga kaibigan dito sa Liberal Party ay magkaroon nga ng alyansa, no? Magkaroon ng alyansa dito sa Marcos government or Marcos administration. Eto mga kaibigan, ang Liberal Party po kasi ay naalarma kasi nga dahil dito sa pagsasabi po ni Sara Duterte na 3 Duterte daw ang tatakbo sa Senado. So mga kaibigan, alam naman natin, sa mga nakakaraang eleksyon mga kaibigan, alam naman natin na hindi po talaga nakakapasok yung Liberal Party, no? Nag-8 diretso nga po sila Pagkatapos nitong last election din mga kaibigan ay hindi naman po sila nakapasok. Ang nakapasok lang po ay si Senator Risa Hontiveros. So meron pong naging parang suggestion itong si Senator Sonny Trillanes na etong Liberal Party or tinatawag na mga Pinklawan or Dilawan ay makipag-unite, no? Sa tingin ko mga kaibigan, no, sa tingin ko lang, sa part ng ating Pangulo Bongbong Marcos, kahit sino ang lumapit dyan kahit anong kulay ka, kapag sinabi mong pakikisama sa unity, sa tingin ko, talagang tatanggapin sila ng Pangulo. So, walang problem sa Pangulo natin, no? So, sa tingin ko dito mga kaibigan, sa proposal ni Senator Trillanes, matalino ang kanyang proposals. Sa totoo lang napakatalino ng proposal niya. Kasi unang-una sa lahat mga kaibigan, alam naman natin na yung imahe ng Liberal Party, pag sinabi mong Liberal Party, dilawan. Pagkatapos naging pink, no, para makaiwas doon sa naging imahe. Ganyan yung mga sinasabi ng mga tao. So alam na natin na pag sinabing Liberal Party, dilawan yan. So hindi na binoboto. Kumbaga kaunti na lang talaga yung porsyento nila. So para sa akin, napakatalino nitong nais na mangyari ni Senator Sonny Trillanes. Napakatalinong proposal ito kasi mga kaibigan, na rin yun pag sila po ay nakipag-unite, no, sa Marcos administration, hindi sa hindi sa lahat ng prinsipyo kundi makikipag-unite mga kaibigan for unity para sa mga issue mga kaibigan, katulad ng mga issue ng West Philippine Sea, nagkakatugma diyan ang admin po, no, ang Marcos administration at ang Liberal Party pagdating po diyan sa West Philippine Sea ay talagang nagkakasundo at yung iba-iba pang mga issue tungkol sa issue ng kay Kibuloy, di ba? Nagkakasundo po talaga. So doon po wala pong problem doon, no? Pagdating doon sa mga issue na yon. Pero pagdating po sa mga issue na patuloy pong binobrought up ng mga dilawan, alam niyo naman 'di ba, yung mga ill-gotten wealth daw ay hindi pa rin talaga, kumbaga wala pong masasabi na talagang peace na talaga pagdating diyan. Pagdating po sa mga dilawan kasi patuloy pa po nila yan ini-insist, no? Para po sa akin, itong gustong mangyari ni Senator Trillanes ay isang hakbang mga kaibigan para makakapag-save din po sa imahe ng dilawan or ng tinatawag na Liberal Party. Makakapag-save din po ito sa kanilang imahe mga kaibigan. Bakit? Kasi dito po makikita at mararamdaman ng tao na nakaka-move on na sila. Hindi na pala sila toxic, ganyan-ganyan. Wala na silang negative campaigning, di ba? So, kaya lang mga kaibigan, ito po kasi ang problem. Nireject po itong proposal po na ito ni
Senator Sani Trillanes ay nireject po ng Liberal Party nina De Lima at saka nina Risa Hontiveros, no? Nireject po nila. Ang kanila pong reason kung bakit nila nire-reject ito kasi meron pa daw po yung mga dating issue, no? Meron pa daw mga unsettled na yung tungkol doon sa pangyayari sa martial law, yan, mga human rights violation at saka yung sinasabi nila na ill-gotten wealth daw, no? So, mga kaibigan, nakapag-vlog na ako dati nito na nag-warning po ako. Nag-warning po ako sa Liberal Party, sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Winarningan ko na po sila tungkol dito, mga kaibigan, no? Makikita nyo naman sa mga nagdaang mga panahon, mga kaibigan, di ba, na napapansin ng mga Marcos supporters and Marcos loyalists na etong Liberal Party ay hindi sila katulad ng mga Duterte na masyadong toxic, no? At karamihan po diyan sa mga pinklawan, no, mga kaibigan na kakilala ko at kaibigan ko ay tinatanggap na po nila yung Marcos admin, no? At sinusuportahan po nila si President Bongbong Marcos dahil sinasabi po nila na yung ginagawa daw ni President Bongbong Marcos ngayon at yung kanyang mga plataforma ay the same daw kay Leni Robredo. So, ina-accept na po nila yung Marcos administration, no? At hindi po sila nagiging toxic, no? Karamihan dun sa mga kakilala ko na mga kakamping. Ganyan po sila sabi. So, mga kaibigan, akala ko okay na okay na, no? Pero eto nga, nung nag-proposal po, no? May proposal po si Senator Trillanes na dito sa Liberal Party na makipag-unity team. Kasi di ba yan naman ang gusto ng ating Pangulo, makipag-unity, no? Makipag-unity, kahit sino pa ang lumapit sa kanya para makipag-unite, ay tatanggapin ng Pangulo natin yan. Kita niyo naman mga guys, di ba, yung kabinete ng Pangulo natin, ang dami diyang dilawan, no? Hindi po tumitingin ang Pangulo natin sa kulay. Ang tinitingnan po ng Pangulo natin ay kung kaya ng taong ito ang kanyang trabaho. At even mga kaibigan, sa panahon pa lang noon, no, ng SONA, first SONA ng Pangulo, hindi pala SONA, parang inauguration, no? Inauguration ng Pangulo, mga kaibigan, ay sinabi na niya ito no? Na hindi na lang 31.6 million Filipinos, kundi 110 million Filipinos. Pangulo siya ng lahat ng mga Pilipino. So kahit anong kulay, sabi ng Pangulo natin, wala nang kukulay-kulay dahil nahalal na ako bilang Pangulo ng Pilipinas. So napakaganda mga kaibigan ng sinasabi ng Pangulo natin na dito sa kanyang sinasabi, para na rin yung sinasabi na okay lang na okay, makipag-unite kayo, walang problema. So yung sabi ko nga kanina, alam ko na kung ang Liberal Party ay lumapit sa ating Pangulo, tatanggapin yan No problem sa Pangulo natin, kahit ano pa ang kulay mo. Kasi nga, yung panawagan ng gobyernong ito ay unity, no? So, kaso mga kaibigan, yung proposal nga nitong si Sani Trillanes ay na-reject po ni Risa Hontiveros at saka ni De Lima. Kasi nga, dahil nga po, meron pa daw mga unsettled na mga issue tungkol sa martial law, tungkol daw sa ill-gotten wealth. So, eto po yung papaalala ko po, yung warning ko sa Liberal Party. Sinabi ko na po ito noon, no? At atin pong uulitin yung warning natin sa Liberal Party. Yan. Ano ba yung warning ko sa Liberal Party? So mga kaibigan, ito po yung warning ko sa Liberal Party na kung gusto nyong manalo, kung gusto nyong makabalik, no, sa panunungkulan, kung gusto nyong maging significant pa at makakuha pa ng boto sa darating na halalan, mag-move on na kayo. Mag-move on na kayo, no? Unang-una kasi mga kaibigan, no? Papaalala ko ulit to sa Liberal Party. Pag sinabi nyo kasi na, hindi pa kami pwedeng makipag-unite, hindi kami pwedeng makipag-unite kasi merong pang unsettled na issue sa martial law, sa ill-gotten wealth. Pag sinabi nyo kasing ganyan, ibig sabihin, nag-keep kayo, nag-hold on kayo in the past. No? Unang-una yan, no? You're holding on, no? In the past, doon sa mga dekada na, 5 dekada na ng mga issue. Martial law, 1972.
Ano na ngayon, 2024? Sino ba ang presidente nung martial law? President Marcos Sr., hindi naman si PBBM. Bakit ba ginawa ang martial law? Bakit ba diniklara ang martial law? Para labanan yung mga terrorists. Sino ang kaaway? Sino ang namamatay? Sino ang namamatay ng panahon ng martial law? Mga simpleng mamamayan ba? Na mga biktima ba yan? Na mga mababait na mga mamayan na masunurin sa batas? Hindi po. Ang mga sinasabi nila na mga biktima di umano noong martial law ay hindi po talaga biktima. Dahil sila po ay may mga baril na sila po yung naging dahilan ng declaration ng martial law. Sila po yung mga lumaban sa gobyerno, sila po yung mga teroristang CPP, NPA. So, ang sinasabi ko po, kung gusto nyo maging significant ulit, kung gusto nyo magkaroon ulit ng boto, kung gusto nyo makapasok ulit sa anumang mga eleksyon, sa darating pa na mga panahon, mag-move on na kayo, Liberal Party, mga dilawan, mag-move on na kayo. Kasi sa totoo lang sabi ko nga po doon sa isang dilawan, alam niyo po, kami, no, sa aking case, kahit na 36 years nilang inalipusta ang Pangulo natin, kahit na ang dami nilang mga ibinatong kaso, 986 cases binato sa Marcos admin, kahit na ang dami nilang mga nagawa, pina-freeze nila ang lahat ng mga kayamanan, etc. Kahit na pinalagay nila sa Guinness Book of Records na si Pangulong Marcos Sr. daw ay magnanakaw, etc. Nakakapag-move on kami. Nakakapag-move on na ako dun. Kasi nga, ang sinabi ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, tama na yan. Huwag na tayo dyan, huwag na tayo sa mga ganyan. Huwag na tayo mag-cling sa past. No? Kasi, kung patuloy tayong mag-cling sa past, ano yung ating madadala in the future? Ano yung ating magiging vision? Ano yung magiging team ng kanilang gobyerno? Kasi mga kaibigan, kapag patuloy nilang sinasabi na, ay, andyan pa yung unsettled, no? Sa mga martial law daw, human rights, ill-gotten wealth issue. Mga kaibigan, iisipin ka agad ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters na, bakit namin kayo iboboto? Pagdating pala ng araw, kapag nanalo pala kayo, uusigin nyo lang pala ang Marcos family. Ganyan po ang magiging iisipin ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters, no? Kaya yan po yung naging warning ko sa mga Liberal Party at inuulit ko po ito ngayon, no? Tandaan po ninyo na mas marami po ang voters na Marcos loyalists and Marcos supporters. Tandaan po niyo yan, no? Doon po sa pa-survey po ito I think Pulse Asia yun Tinanong po yung mga tao kung ilan yung maka-Marcos at ilan yung maka-Duterte. At lumabas po na mas marami pong maka-Marcos, 31%, 30 or 31%, at yung maka-Duterte, 20% lang. And the rest, yung 4% dilawan, at yung the rest po mga kaibigan ay mga undecided, no? So kung titingnan natin, mas marami po ngayon ng mga voters na Marcos loyalists and Marcos supporters. Kaya nga, kung patuloy nyo pong sasabihin na ay hindi kami pwedeng makipag-unite, hindi kami pwedeng kasi may unsettled problem pa doon sa human rights violation, unsettled pa yung ill-gotten wealth. Paano po kayo makakakuha ng boto? Iisipin po ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters na bakit namin kayo iboboto? Pagdating pala ng araw, kapag nahalal pala kayo sa pwesto, ang gobyerno nyo, ang gagawin nyo lang ay uusigin lang ang Marcos family. At saka ito po mga kaibigan mag-real talk lang po tayo Bakit po patuloy ninyong i-brought up ang issue ng martial law na napakatagal na 5 dekada na, ang issue ng ill-gotten wealth na yan sinasabi nyo di umano? Tingnan nyo. Bakit hindi kayo makamove on dyan? Tingnan natin Anong ginawa kay President Marcos Sr.? Pinatalsik siya, di ba? Pagkatapos, pina-freeze lahat ng kanyang mga ari-arian. Pina-freeze.
Kinuha ngayon ng Cory Aquino government ang mga kayamanan, no, ni President Marcos Sr. Kinuha lahat. Pinalagay sa Guinness Book of Record na magnanakaw, no? So, nasira ang imahe ni President Marcos Sr. Mga kaibigan, doon pa nga lang mga kaibigan sa ginawa nila, sobrang bawing-bawi na. Sobrang lumalabas na sila pa nga ang maraming atraso sa Pangulo natin, sa dating Pangulo. Kasi kung titignan natin mga kaibigan, hindi lang talagang grabe yung ginawa nila kay President Marcos Sr. No? So, eto pa ha, ilang Pangulo na ba ang nagdaan? Ilang dilawang Pangulo na ang nagdaan mula nung napatalsik si President Marcos Sr.? Andyan si Cory Aquino, andyan si FBR, andyan si Erap, andyan si Gloria Macapagal Arroyo, andyan si Pinoy na anak ni Cory Aquino. 5 administrasyon na ang nagdaan. 5. Kung titingnan natin, yung mga sinasabi nyo na issue ng martial law, ang dami na rin mga naganap dyan na mga court hearing. At sa pagkakaalam ko, binayaran na rin dyan, no? May nangyari na hearing sa Hawaii at nabayaran na rin dyan sina Eta Rosales at yung iba pang mga nagkiklaim na mga martial law victim daw. Meron nang naibigay dyan na bayad, no? Ang gobyerno sa sinasabing mga martial law victim na yan. At yung sinasabi nyo naman na ill-gotten wealth, hello, 5 Pangulo na ang nagdaan, hindi natin isasama si Duterte, no? 5 Pangulo na ang nagdaan, no? Yung mga Cory, FBR, Erap, Gloria, Pinoy, 5 Pangulo na ang nagdaan, hindi kasama si Duterte, no? So, ibig sabihin, ang 5 Pangulo na ito mga kaibigan, karamihan dyan dilawan Ang hindi lang dilawan dyan si Erap Estrada, no? Yan lang ang hindi dilawan. So, sa 5 Pangulo na yan, sa 5 administrasyon na yan, hindi nyo pa ba nagawa lahat ng mga dapat nyong gawin? Di ba nakapagsampa kayo 986 cases? Kinuha nyo lahat ng mga ari-arian ng Marcos family. Ipinahiya nyo na in public, lahat-lahat na ginawa nyo. Anong nangyari? Diba? Nakabalik pa sa pwesto. Ibig sabihin, nakabalik sa pwesto si PBBM, ibig sabihin, hindi kasi napatunayan yung mga ibinibintang nitong Liberal Party. Hindi napatunayan. Kaya, nag-warning na nga ako sa inyo na kung gusto nyong makabalik sa pwesto, mag-move on kayo. No? Mag-move on kayo at tigilan nyo yung negative campaigning, no? Just in case sa 2028 election or sa 2025 election, tigilan nyo ang negative campaigning. Kasi sa totoo lang marami akong mga kakilala na mga Marcos loyalists and Marcos supporters, kahit vlogger pa nga willing bumoto ng dilawan, willing bumoto ng Liberal Party. Basta yung naka-move on na hindi toxic na dilawan, hindi toxic na Liberal Party. Hindi yung maya-maya sasabihin, martial law, maya-maya sasabihin na ill-gotten wealth. Hello, 2024 na ngayon. Diba? 2024 na. At isa pa, wala namang napatunayan wala ngang conviction si President Marcos Sr. Namatay siya, di ba, 1989? So, 86 siya napatalsik. 87, 88, 89. May 3 taon kayo. Napaka-powerful ni Cory Aquino. Bakit hindi niya napakulong si President Marcos? Bakit yung unang-unang hearing sa Trial of the Century sa New York ay wala? Binasura lahat. At anong sabi ng judges doon? Amerikano yun Anong sabi ng judges doon? Wala naman silang nakita Hindi naman napatunayan na nag-plunder itong si President Marcos Sr. Hindi naman napatunayan na nagnakaw si President Marcos Sr. Hindi naman napatunayan na yung 4 na building doon, na napakagagarang building sa New York, ay binili sa pamagitan ng nakaw. Walang napatunayan na ganon. Diba? So,
Ano to? So, reminder ko lang no, sa mga dilawan, sa mga Liberal Party, kung gusto nyo na makapasok pa kayo sa eleksyon, ay mag-move on kayo. Tigilan nyo na yung, ay may mga unsettled issue pa ng martial law. Tigilan nyo yan. Diyos ko, 1972, martial law. Ilang dekada na ang nagdaan, ilang dilawang pangulo na ang nagdaan. At isa pa, si PBBM ba ang pangulo dyan? Hindi. Di ba? Kasi mga kaibigan, kung yung administrasyon ni President Marcos Sr. ay isisisi nyo pa rin no, dito sa administrasyon ni PBBM, toxic kayo. Masasabi ko, toxic kayo. Paano kayo iboboto ng tao? Ang masasabi ng tao, bakit natin iboboto tong Liberal Party? Toxic to. Kapag ito na ilagay sa pwesto yung mga yan, ang gagawin lang ng mga yan, uusigin yung Marcos family. Wag na lang. Anong magagawa nila sa Pilipinas? Anong magagawa nilang pagpapaganda, pag-aayos ng Pilipinas kung magfo-focus lang sila sa pag-uusig? Hello! 5 pangulo na. Since 1986, inuusig ang Marcos family. Hanggang kay Pinoy, inuusig. Diba? Since umupo si Cory, hanggang kay Pinoy, inuusig nila ang Marcos family. Wala silang napatunayan eh. So, ito na ang oras para mag-move on. Alam niyo sa totoo lang Liberal Party, magpasalamat pa kayo kay Senator Sonny Trillanes. Kasi si Senator Sonny Trillanes, napakatalino, napakagaling ng kanyang iniisip, napakaganda ng kanyang proposal sa inyo na makipag-unite kayo sa Marcos admin. Ang ganda ng proposal ni Senator Sonny Trillanes. Pero eto, anong ginagawa nyo? Nagre-reject kayo at meron pa kayo mga sinasabi. Diba? So, paano kayo nan makakabalik sa pwesto? Paano kayo ang iboboto ng mga tao? Alam naman natin na nawala na kayo Nawala na kayo sa sirkulasyon. Diretso na kayo at hindi na kayo nakabangon since 2022 election. No, pinakahuling eleksyon, hindi na kayo nakabangon. Kaya, alam niyo, napakatalino ng pinopropose ni Senator Sonny Trillanes. Pero eto kayo ngayon, parang lumalabas na parang, nagyayabang pa kayo. At sinasabi niyo, meron pa kasing unsettled issue. Alam niyo, sa totoo lang eto ang ko sa inyo, payo ko sa inyo, Liberal Party. Pagtuunan niyo ngayon ang mga recent problem na nangyayari ngayon sa gobyerno, instead na ibalik nyo yung mga tungkol sa martial law, nakaw na yaman di umano na hindi naman napatunayan, instead na ibalik nyo yan, mag-focus kayo dito sa drug war ni Digong. Kasi eto ang pinaka-recent issue, eto ang pinakabagong issue. Dito kayo mag-focus sa drug war ni Digong. Eto ang batikusin nyo. Ito ang punahin ninyo, drug war ni Digong at ang mga samot-sari na mga katiwalian sa panahon ni Digong dahil ito ang recent, ito ang pinakabago. Mag-move on na kayo dito sa issue ng martial law dahil kung ipagpapatuloy niyo ito, hindi kayo makakakuha ng boto. Sa totoo lang talaga kasi sino ba naman ang boboto sa inyo? Gayon, makikita ng Marcos loyalists at Marcos supporters na ano pala yan toxic pala yung mga yan pagka nanalo pala yung mga yan, wala lang palang gagawin yan kundi ipaprosecute ang Marcos family. Baka mag-file na naman yan ng another 1,000 cases. Baka magpa-freeze na naman yan ng ari-arian. Baka aanuhin na naman nila ang Marcos family. Baka mangyari na naman ulit. Kaya, ito mag-move on na kayo, mga dilawan. Yan lang ang masasabi ko sa inyo kung gusto nyo makabalik sa pwesto. Dahil kami na mga Marcos loyalists and Marcos supporters, naka-move on na kami. At willing kami na bumoto ng Liberal Party. Basta hindi toxic. Yan yung aking yung aking stand. Kasi kita nyo mga kaibigan kita nyo halimbawa, sa senatorial slate ni PBBM. Hindi ko naman, ngayon, ano na ako ngayon hindi na ako katulad dati na
Pag sinabi ni PBBM, oh, lahat to kasi unity team. Iboto natin to lahat. Kasi unity team. Nadala na ako mga guys eh. Kita niyo Robin Padilla. Bobo, walang alam. Diba? So ngayon, mga kaibigan, kahit na sinabi ni PBBM na, ito yung ating yung ating iboboto kasi unity team, kahit na sabihin niya ni PBBM, mamimili pa rin ako. So, pipiliin ko lang sino ba ang karapat-dapat dito sa mga senatorial slate ni PBBM. Pag meron akong hindi nagustuhan dyan, hindi ko yan iboboto. Pagkatapos, maghahanap ako ng ibang senatorial candidate sa ibang partido. Halimbawa mga kaibigan, may makita ako sa Liberal Party na gusto ko. Bawa. May makita ako dyan, ay okay, itong gusto ko itong makabalik sa Senado. Iboboto ko yan. Kahit Liberal Party yan, kahit Dilawan yan, iboboto ko yan. Provided na hindi siya toxic. Provided na naka-move on na siya sa mga martial law issue na dekada na at sa mga issue ng nakaw na yaman daw na wala namang napatunayan. Iboboto ko yan kasi hindi siya toxic. Iboboto ko siya kasi naka-move on na siya. At makakasigurado ako na kapag siya ay nanalo sa eleksyon, hindi siya mag-hold on sa mga issue na ito, imbestigahan natin, martial law, ay imbestigahan natin itong itong mga nakaw na yaman. Di ba? Dali guys ha. Kung matilalamunan ko. Magano muna ako. Kapag ako'y nagsasalita talaga ng matagal, kumakating lalamunan ko. So yan mga kaibigan, no? Kaya, alam nyo, mga Dilawan, magpasalamat kayo kay Senator Sonny Trillanes kasi napakaganda ng kanyang minumungkahi sa inyo. Pero nire-reject nyo. Alam nyo ba na kung hindi nyo lang ni-reject yung sinasabi ni Senator Sonny Trillanes, alam nyo ba? Madaming boboto sa inyo na mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Kasi mamimili na Mamimili, hindi na ay ito unity team. Ay ito ang sinasabi ni PBBM. Iboto natin lahat to kasi itong sinasabi ni PBBM. Hindi na po kasi nadala na yung mga tao Kita niyo binoto Robin Padilla kasi nasa unity team. Ganyan naman pala kabobo. Diba? So, hindi na po. Mamimili po ang tao ng talagang maayos. Si Laila de Lima, okay naman sana yan Okay sana siya, senator. Ano yan mga kaibigan matalino yan magaling yan Kaso, kapag ganito na toxic siya, kapag ganito na patuloy pa rin niya i-brought up yun, hindi siya makakuha ng boto. Diba? Hello mga guys, mas marami pong botante ang Marcos loyalists and Marcos supporters kaysa Duterte at Dilawan. Diba? Yun ang mga kaibigan. Diba? Yun. So mga guys, maraming pong salamat, no? I-end ko na po ito mga kaibigan, tapos magla-live po ako ulit. Salamat po. Bye! Admin Rich. Maraming salamat po. I-follow na ho natin ang Admin Rich.